Ipinauubayan na ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian sa Department of Health ang pagbawi sa license to operate ng ACE Medical Center kaugnay ng palit-ulo scheme. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gatchalian na bagamat tuloy ang pagsasampa nila ng kasong kriminal sa mga tauhan ng ospital, hindi nasakop ng kanilang jurisdiksyon ang pagbawi sa lisensya ng ACE Medical Center. Well, ang una pong hakbang na pag-agrihan ho namin kasama po ng victim, pagtapos po ng press con natin last April ay pumunta po ako kay Secretary Ted Herbosa, nakipag-ugnayan po sa DOH. At ang DOH kasi ho ang nagbibigay ng lisensya po for these private institutions to operate. So yun ho ang ginawa ko ho. Ako po yung nagsulat at nakaharap ko po si Secretary din. At yun po ang hakbang na ginawa ho namin na talaga ho ay hopefully ho, DOH na lang ho magdesisyon kung tatanggalin ba ho ang kanyang lisensya or papa-operate pa rin ho sila dito sa aming lugar, no? Okay. Dahil medyo sa akin po as mayor, very limited rin po yung kakayanan po ng lokal na pamahalaan ho pagdating po sa mga ganitong bagay. Samantala, sinabi ni Gatchalian na hindi lamang sa Valenzuela City nangyayari ang ginagawang pagkukulong sa mga kaanak nang na-admit sa ospital na hindi pa nakakapagbayad. After ho ng press con natin, may lumapit na po na taga Bulacan, may lumapit po na taga Cebu. At naniniwala ho ako pag sa tulong nyo ho at saka sa akin pong request na lumapit ho sila, marami pong lalapit pa rin na may similar stories. Umaasa naman ng alkalde sa agarang pagpapalabas ng bagong warrant of arrest kaugnay ng dalawa pang lumutang na naging biktima rin ng palit-ulo scheme. Una rito, naglabas na ng warrant ang Valenzuela Metropolitan Trial Court laban sa mga tauhan ng ospital na sina Maria Cristina Eugenio, Raymond Masaganda at Samuel de los Santos sa kasong slight illegal detention pero agad din silang nakapagpiyansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.